Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe po ninyo, we have loneliness. Ayan. So siguro ang iba sa inyo Aries, parang baka mag-isa kayo, no? Baka gusto mo lang din mapag-isa. Maybe this is your choice, no? To detach from the people around you or sa kabisihan ng mundo, no? Baka gusto mong mapag-isa muna. Pwede rin, no? Kung nakikita ninyo, parang hospital bed ito. Parang may dalawang dextrose. Merong monitor, no? Ng cardio or whatever that is. So, baka ang iba sa inyo rito, baka nagpapagamot, no? Pwedeng ganun din ang ganap dyan. But, yun, kung meron man kayong pinapagamot or meron man kayong physical discomfort sa ngayon, ano, magpagaling kayo, take care of yourself, okay? For others of you, ito naman, sumasabog, parang nagkaroon ng outburst, no? Sobrang galit, no? Sobrang galit. Hindi kaya, no, nasa sobrang galit ng iba sa inyo rito, talagang na-hospitalized kayo, no? So, pwedeng ganun din ang ganap. Pwedeng ganun, no? Sa sobrang stress ninyo, talagang siguro ang iba sa inyo may hypertension or kung anumang sakit. Tapos yun, na-trigger ng sobrang galit na to. Kaya siguro na-hospital ang iba, no? Or na-hospitalized ang iba. So, mag-ingat po kayo. Take care of yourself. Blind. Yan. So, baka may vision problems, no? Ang iba sa inyo rito. Baka merong problema sa paningin, may problema sa mata. Yung ganon. Kaya kung ganon man, no, ang iyong sitwasyon, wag na po kayong wag na ninyong patagalin pa yan na panlalabo ng inyong mata or discomfort na nararanasan ninyo sa inyong mata, no? Kasi napakahalaga ng paningin natin. Kaya wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, wag na kayong magpamamaya-maya na. No, you need to look into it. Okay? Magpagamot na kayo, magpa-check up na. At pwede rin ano, na merong hindi ito yung literal na blind or na blindness or problema sa mata, kundi baka ang iba sa inyo may sitwasyon wherein nagbubulag-bulagan kayo. No, merong baka in denial, no, ang iba sa inyo rito of whatever situation you have na ayaw ninyong tanggapin, maaring ayaw ninyong i-acknowledge, no, na meron nangyayaring ganoon. No? So, pwedeng ganun din ang ganap dyan. We have mask. Ayan. So, there is deceptive energy around you, Aries. Kaya, wag kayong magtitiwala agad sa mga tao sa paligid ninyo. Don't give them 100% trust. Okay? Kasi maari ang iba dyan nagpipretend lang, no? Na mabuti sa'yo, nagpipretend na loyal sa'yo, sincere sa'yo, pero baka meron niyang hidden agenda. Kinukuha lang ang inyong loob. Okay? Kaya, be careful. Be careful and be vigilant. Okay? At lakasan ninyo ang inyong radar. Pakinggan ninyo ang inyong pakinggan ninyo yung inyong intuition. Okay? Kasi laging magsisend ng guidance ang inyong intuition if there's something off key with the person that you are dealing with. Okay? And by the way, Aries, no, please tap the bell po, no? Kung nag-subscribe na kayo, kung hindi pa man mag-subscribe na po kayo sa ating channel, and please hit the bell po para ma-notify kayo kapag meron na tayong upload na. Everyday naman po tayo nag-upload, no? The lovers, and so ang iba sa inyo rito, no, baka you are focusing on your love life, no? Maaring isa yan sa focus areas ninyo around this time, yung inyong love life. Pwedeng ang iba sa inyo, baka kung single pa kayo, baka mapapasok kayo sa love and romantic relationship sa ngayon. Kung hindi man, baka kung nasa relationship na kayo, existing relationship, baka ngayon mas magiging passionate kayo, romantic with each other, mas palalakasin pa ninyo siguro ngayon ang inyong pagmamahalan. So, pwedeng, ang iba sa inyo, baka mayroong pag-uusap na about
leveling up your commitment, no? Baka mag-aasawa na at magpapakasal. Maaaring magta-travel ang iba sa inyo rito. We have the Three of Wands. Maaaring naghihintay na kayo ngayon ng oras ng inyong pag-alis, or naghihintay na kayo ng sasakyan ninyo na paalis. Possible din na ang iba sa inyo dito merong expansion, ano, sa biyaheng ito. Maaring you are going to expand. Probably then meron ditong mga bagong ventures or endeavor kayo na sisimulan, since this is implementation stage na kung ano man ang inyong mga pinagplanuhan. Kaya good luck sa'yo. At nababalot kayo ngayon ng swerte kasi sa Three of Wands is a good fortune energy. Kaya most likely, you can expect success dito sa kung ano man ang inyong gagawin. We have Six of Swords. This is another travel energy. Baka meron kayong balak na umalis, no? Baka meron kayong balak na mag-relocate, meron kayong iiwan ng sitwasyon, no? Malungkot ng babae sa bangka, at merong bagahe. So talagang ang iba sa inyo dito is going to leave something or someone behind you. Malungkot kayo, pero this is the best thing, no, to do. Yun ang sa akala ninyo, ito yung makakabuti para sa inyo, so that you can move on with your life, no? Kasi baka mahirap, no, yung sitwasyon na pinagdaanan ninyo sa kung ano man or anumang sitwasyon ang iniwan ninyo or iiwanan ninyo rito. So it's time for you to move on with your life. We have King of Swords, at maaring isang matured person na yung siguro tumutulong din sa iyo rito. Ma-encourage ka, mapaliwanagan ka, masuportahan ka, na magkaroon ka ng kalinawan sa inyong isipan. So maybe you have consulted someone dito, no, na emotionally matured na or mentally matured na, at maaring siya yung nagbigay sa iyo or nakapagbigay sa inyo ng kalinawan sa inyong isipan, no, na you don't need to stay where you are if sa tingin ninyo hindi na to nakakabuti para sa iyo, no? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Leo. Pauna mensahe po ninyo, fright. Ayan, so may kinakatakot, no? Ang iba sa inyo rito, maaring depressed ang iba, sobrang lungkot, no? Or baka napaparanoid, no? So siguro nag-overthink kayo, nag-overanalyze kayo ng mga bagay-bagay, kaya to the extent na natatakot kayo. Okay? So that is negative energy. So as much as possible, tanggalin natin ang negative energy na yan. Transmute natin yan into something positive, kasi alalahanin ninyo lagi, 'di ba, na kapag negatibo yung energy na nandiyan sa paligid natin, negatibo din ang mga pangyayari na maa-attract natin, and we don't want that, 'di ba? We have gift, may mga regalo kayong matatanggap or may regalo kayong matatanggap. This could be a tangible gift, no? Pwedeng material na bagay ito, pwedeng may pera dito, yung ganon, souvenir, no? At pwede rin naman na hindi, no? Pwede rin naman na opportunity ito, no? This could be an opportunity for promotion, an opportunity for a new job, a new role sa trabaho, or iba pa, no? So definitely there is something, no, na paparating na ito ay biyaya, no? What else? We have justice. And so dito sa justice energy, this is makukuha mo dito yung balanse, makikita mo dito yung equality, yung neutrality lang ninyo. Hindi kayo yung merong papanigan, hindi kayo rito yung merong hindi kayo rito yung parang magdedesisyon, no? So yun ang napipick up ko dyan for some of you. Maybe ikaw yung may ipinaglalaban, maaring ikaw yung may hinahanap na justice, and you will get it, no? You will get it. Makukuha mo kung ano yung hustisya na minimithi ninyo.
We have pride. And so, baka meron kayong accomplishment or achievement dito and you are going to be very proud of yourself. You are going to, to you are going to take pride, no, sa kung ano man ang na-accomplish ninyo or kung ano man yung na-achieve ninyo sa buhay sa ngayon. Kaya congrats. Tingnan natin kung ano pa ang ganap for Leo. We have Nine of Pentacles. Ayan. So, financial comfort, no, ang paparating. You are going to experience financial freedom, financial comfort, abundance, prosperity, coming your way. At i-enjoy mo yung time na to. So, deserve mo din naman yan na i-enjoy yung pera na paparating sa'yo because you've worked so hard for that. Ano kayo ngayon ito yung bunga ng inyong pagsisikap, ito yung bunga ng inyong pagtsatsaga at paghihirap na dinanas, no? Kaya, have fun, okay? Have fun and enjoy the money, okay? And enjoy the financial blessings na paparating. Merong pagdedesisyon na ng iba sa inyo rito, no? Maybe you are going to face an important decision making dito and that could be related to money kasi katabi niya si Nine of Pentacles. So, pwedeng related dito sa could be financial decision, no? Baka kung saan ninyo ilalagay ang pera ninyo, saan ninyo isi-save or papaano ninyo isi-save, mag-i-invest ba kayo or mag-i-invest sa or ilalagak sa bangko or whatsoever. So, maaring ganon ang ganap. Possible din na baka marami kayong trabaho. No? Baka marami kayong ginajuggle, baka nagmo-multitask kayo sa ngayon. Marami kayong pinag-iisipan, marami kayong ideas, so probably ganun ang ganap. Okay? So, we have 6 of Cups. Yan, reminiscing, ang iba sa inyo rito, baka naaalala ninyo yung mga pangyayari sa buhay ninyo nung bata pa kayo, maaaring namimiss ninyo, no? Siguro yung lugar kung saan kayo lumaki, maaring namimiss ninyo yung mga nakasama ninyo, mga kaibigan ninyo, magulang ninyo, mga kapatid ninyo. So, maybe naaalala ninyo ang mga yan sa ngayon. Kaya siguro, pwedeng ang iba sa inyo is going to come home to visit, no, your family. Or baka gusto mong umuwi sa lugar ninyo at alam mo yun, yung gusto mo muling maramdaman, no, yung environment doon, 'di ba? Yung bahay ninyo doon, yung mga gamit mo kung meron pa, yung mga ganun ba, no? So good luck. Kaya maaaring may travel din dito, no, for some of you. What else? We have the Hanged Man, and this is a time for stagnation, ano? Kasi siguro since galing na kayo dito sa tagumpay, no, you have financial success na nakamit dito. Kaya siguro it's about time na for you to think about what is next for you. 'Di ba? Maybe it's about time na for you to review kung ano na ang nangyari sa buhay ninyo, ano na ang meron kayo sa ngayon, ano na yung naging bunga, no, ng mga ginawa ninyo in the past. Your journey itself. So baka kailangan ninyong i-reassess, no, yung mga pangyayari sa buhay ninyo sa ngayon so that you would be able to think kung ano na yung magandang gawin, no, na susunod. Okay? Kasi galing nga kayo sa tagumpay, hindi ba? Maybe this is also a time na kailangan mong magpahinga. 'Di ba? You may need to do some kind of reflection, introspection, 'di ba? Para na makapagpahinga kayo, makapag-renew kayo ng inyong sarili, makapag-replenish kayo ng lost energy ninyo. So, sa pag-mumuni-muni ninyo, pagninilay-nilay, at the same time, your body can rest as well. Kaya maaring may mga pagtigil muna sa mga ginagawa ninyo, may pause muna na mangyayari dito sa kung ano man ang pinagkakaabalahan ninyo. Kasi, maaaring meron din kayong kailangan talagang pag-isipan dito. 'Di ba? Maybe the universe is giving you ideas, new perspective dito, no? At baka, 'di ba? Baka merong gustong iparating na mensahe sa inyo ang universe. Kaya kailangan ninyo na tumigil muna sa kung anong pinagkakaabalahan ninyo. Okay? Para ma-access ninyo yung mensahe para sa iyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Sagittarius. Pauna mensahe po ninyo, we have goal. Ayan, so some of you, baka meron kayong sinet na goal para sa sarili ninyo at this time. And you are right on target. Kumbaga, no? So siguro ngayon you're going to make plans or maybe you are planning already kung papaano ninyo ito ma-achieve na goal ninyo. So what else? We have good news. May magandang balitang paparating which is really beautiful. This could be something that will support you or will help you na ma-achieve mo yung mga goals ninyo. Pwedeng ganon. Pwede rin naman na hindi, pwede naman na ibang sitwasyon nito. Baka meron ditong sorpresa para sa iyo ang universe, no? Na baka merong mga dadating na balita na hindi ninyo inaasahan, mga bagay na siguro minimithi ninyo at baka yan ay paparating na hindi ninyo inasahan. Ngayon na dadating, hindi ba? So, pwedeng mga ganun ang ganap dyan. Baka meron din kayo mga ine-expect na resulta, examinations, no? So, maaring nakapasa kayo or maaring meron kayong mga medical exams na tinake and this is good news kasi maaring normal lahat ng mga test or baka merong balita kayong matanggap dito na mapopromote na kayo or baka mabibigyan kayo ng additional benefits or baka matanggap na kayo sa trabahong in-applyan ninyo, yung mga ganun ba, no? So, it could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon. We have idea. Ayan, so maybe ang iba sa inyo is going to have that parang light bulb moment sa buhay ninyo sa ngayon. Magkakaroon kayo ng clarity, enlightenment, magkakaroon kayo ng pagpasok dito ng magandang ideya sa isip ninyo. Maaring yan, baka meron kayong pinagpaplanuhang gagawin, no? Baka endeavor yan or anumang venture, business, no? Related or mga hobbies, pwedeng ganun ang sitwasyon. We have eternal love. Wow. So, baka kasama nyo na ngayon sa Sagittarius ang inyong eternal love. Baka na-meet mo na siya or baka siya na nga ang napangasawa mo or nakasama mo sa buhay sa ngayon. So, napaka-swerte ninyo. At ramdam naman ninyo yan, no? Kung that is your eternal love or maybe your soulmate. Kasi swak na swak kayo. No? Swak na swak kayo. Yung isip ninyo, maybe you're on the same wavelength, 'di ba? Nagkakaintindihan talaga kayo. Masaya ang pagsasama, yung ganon. Kaya good luck sa iyo and congrats. What else? We have 6 of Cups. Maaring merong dito, reminiscing, maaring merong recalling of your past, no? Of your past experiences, mga past na pinagsamahan ninyo ng mga kapamilya mo, kaibigan, mahal mo sa buhay, yung ganon. Probably din, ang iba sa inyo dito, baka mag-isa kayo, nagmumuni-muni, nag-me time kayo, and maaring naalala mo, no, yung inyong mga nakaraan. Naalala mo yung mga pangyayari sa buhay mo several years ago at ngayon, alam mo yun, yung parang yung reminiscing talaga, no, maaring ganon ang sitwasyon ng iba sa inyo. We have Page of Swords. May mga mensahe kayo, news, chismis. Meron ding pwedeng dumating sa inyo na chismis sa ngayon. So, definitely, information coming your way. Okay, Sagittarius, maaring, mayroon kang good news na paparating. So, there's a lot of information, different kinds of information na pwedeng dumating. Meron magandang balita, meron pwedeng chismis na dumating sa iyo dito. Pwede rin na ang iba sa inyo academic, no? Academic na knowledge at parating kasi baka nag-aaral pa ang iba sa inyo or maybe you're continuing your studies or pwedeng nagre-research kayo, pwede rin na nag-i-interview kayo ng kung sino-sino, maaring meron kayong pinag-aaralan, nagtatanong-tanong, yung mga ganun. So, there's a lot of information coming your way. Okay? What else? We have 3 of Swords. Wow. So, may heartache dito, no? Na
naranasan ng iba sa inyo, no? At you know what? Pwede rin, ano? Kasi matagal na 'tong nangyari. Kung ano man ang sitwasyon na 'to na nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo, nasaktan kayo, you were heartbroken, no? Matagal na 'to. Kasi ito nga, no, wala nang fresh blood na nakikita dito sa card, and ang nakikita natin yung parang tahi-tahi. So, recently, no, parang sana nandoon na kayo sa healing process. Unti-unti sana naghihilom na yung puso ninyo, yung ganon. Pero ngayon, kung nakikita ninyo, parang may bagyo. 'Di ba? May chaos sa paligid ng puso. At kayo ito, no, kayo ito, no, yung parang ayan, sumisigaw na naman kayo. So, parang nabubwisit na naman kayo, nagagalit na naman kayo, parang eto na naman, inis na inis. Parang bumabalik, no, sa isip ninyo lahat ng sama ng loob, lahat ng sakit na naidulot sa inyo na kung sino man dito in the past. Kung paano to nangyari before. Parang na bumabalik-balik na naman ito sa inyo ngayon at muling nagagalit na naman kayo. And maybe because, with the Page of Swords, pwedeng meron ditong nakarating na impormasyon sa inyo na talagang na ikinagalit ninyo because it is related siguro doon sa kung ano ang nangyari sa inyo in the past, no? Baka meron kayong nabalitaan na kung ano-anong mga impormasyon na nanggaling doon sa person involved dito, kung sino man yung nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo, or baka mga tao, no, or mga pangyayari na maaari ngayon nyo lang nalaman na maaaring may mga pag-uusap sila na ngayon mo lang nalaman, no? Or any other things na talagang ngayon napapasigaw ka na naman sa buwisit, sa inis, no? Sa galit. Maaaring ganun ang naging sitwasyon dyan. We have Eight of Swords. Ayan. At wala kayong magawa, no? Kaya siguro mas lalo kayong nagagalit. Pwedeng nagagalit kayo sa tao na sa tao, no? Maaring sa taong involved doon sa kung sino yung nagdulot ng sama ng loob, or baka nagagalit kayo sa sarili ninyo. Pwede rin ganon kasi wala kayong magawa ng mga time na yon, no? Ngayon, nasanay papunta na kayo sa paghilom, sa pag-move forward sa buhay. Eto na naman, may bago na naman kayong nalaman, may bago na naman kayong impormasyon nakuha na talaga namang mas siguro nakakainis talaga, nakakabwisit talaga kasi wala kayong magawa na sa ngayon, 'di ba? Hindi niyo na 'to maaayos, hindi niyo maibabalik, wala na kayong magagawa. Kumbaga, late na, no? Late niyo na narinig ang impormasyon na 'to. Ngayon na wala na kayong power to do anything about it, no? Kaya yun. But in cases like that, Sagittarius, as much as possible, yun, mag-focus na lang kayo sa sarili ninyo. Mag-focus kayo sa healing. Kasi kung patuloy kayong magagalit, patuloy ninyong i-entertainin ng mga kung ano-ano mga balita, mas lalo lang maaantala ang pag-heal ninyo at maaantala yung pagbabagong buhay ninyo. 'Di ba? Nakaka-stress, no? Nakaka-stress. Kaya as much as possible, asikasuhin nyo na lang yung well-being ninyo, yung pagpapagaling ninyo, pagpapagaling ng puso ninyo, para eventually time will come na makakapagsimula na kayo ng bagong buhay, makakapag-move on na kayo, and you will live a happy life, no, that you deserve. So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.